Matatanda ang una nang napabalitang gusto i-trade si Jordan Clarkson ng Utah Jazz sa ibang NBA teams, subalit wala ngang nagka-interes sa Phil-Am guard na ito. Kaya naman sa pinaka-latest update, tuluyan na nga pong binay-out ng nasabing team itong player na si JC. So matatandaan namang si JC nag-spent over 5 seasons dito sa Utah Jazz after i-trade ito noon ng Cleveland Cavaliers during the 2019-2020 mid-season campaign. So sa pananatili ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz, gumawa nga ito ng mga record at history sa nasabing team na kung sa best year niya nga po sa team taong 2020 to 2021 na nanalo ito ng NBA 6 Man of the Year award by averaging 18.4 points per game and knocking down 203 threes off the bench. So bukod dyan, ito pa ang mga naging record na ginawa niya sa Utah Jazz na siyang ginawang tribute ng Jazz sa kanya sa FB page na kung saan siya'y pinasalamatan nga po ng nasabing koponan. So taong 2022-2023, gumanda pa naman po ang karir nito at naging starter pa nga po ng team na kung saan nag-average pa siya ng 20.8 points per game. Pero eto na sa kanyang last 2 season sa Utah Jazz, dito nga po nagka-struggle na sa laro etong si JC dahil sa injuries. Unti-unti na nga pong bumaba ang points per game niya na sa final year niya nga po dito he averaged 16.2 points per game na lamang at may 40.8% shooting. So sa mga hindi nakakaalam may natitira pa nga pong isang taon sana sa Utah Jazz itong si JC, pero mas minabuti ng Utah na alisin na siya sa team this off-season dahil ang Utah patuloy pa nga po na nagpapabata na. So si Jordan Clarkson kamakailan lamang sumailalim sa surgery for plantar fasciitis in his left foot. So ganun man nangyari, naalis siya sa Utah Jazz. Sa tingin natin goods na rin yon dahil gusto din naman ni JC sa team na nagpapapanalo. So mukhang sawa na rin siya sa napagtatatalo. So goods ito dahil next team na mapaglalaroan at kumuha nga dito kay Jordan Clarkson isang team contender dahil New York Knicks lang naman po ang sumunggab sa kanya. So batay nga sa naging update ng ESPN from Shams Charania, credit po, Jordan Clarkson is expected to sign with the New York Knicks after clears pre-agency waivers, sources tells Shams Charania. So nang dahil nga po sa New York Knicks na ang bagong koponan ni JC, isa nga po sa nagpakita ng pagka-excite dito ang dati niyang teammate sa LA Lakers na si Josh Hart na ngayon muling magkakasama sila sa pangalawang pagkakataon pero dito na sa team ng New York Knicks. At dito tayo sa bagong motibasyon ni RJ Abarientos. Kaya pala gano'n na lamang siya kalakas ang loob para tumira ng tumira. Kung mapapansin nyo the semis lalo na nitong last game nila nung Sunday, Ginebra kontra SMB sa game 3, ang hirap mapigilan ng isang RJ Abarientos pag nag-init na kung saan kahit anong moves, mapa perimeter at 3 points bigla nalang pumupukol ng walang halong pangamba. Kita kay RJ ang gustong-gusto niyang makabawi sa mga nakaraang ilang pangit niyang laro. So ngayon, hindi na lang din talaga pang-opensa si RJ Abarientos o mapa-assist dahil mapa-rebound. Nagiging effective na rin ito at nagiging armas ng Ginebra. Kita nyo yung hustle niya. So yun nga ay dahil din sa namomotivate siya. Kung mapapansin nyo may nabanggit nga si RJ Abarientos nung nakaraan na ayon dito, credit po. Siguro yung nakatulong sa akin yung pag-motivate sa akin ng mga coaches. Sabi nila sa akin, if I have shots, take it. Hindi nila ako pinipigilan. At dito tayo sa patungkol kay Roger Pugoy. Batay nga sa nabasa nating report, baka nga raw di pa makalaro sa Game 4 si RR Pugoy ayon sa head coach ng TNT. So mapapansin nyo nung nakaraang Sunday sa laban ng TNT Andros sa semi sa Game 3, hindi nakalaro si Pugoy. So ayan nga dahil sa nagkaroon pala ito ng hamstring injury. Speaking of injury, ito palang nararamdaman niyang pananakit na ito. Noon pa palang quarterfinals pa po kontra Magnolia. So sa pagkawala nga po ni Roger Pugoy dito sa TNT, sa huling laro nga po nila noong nakaraan naramdaman nga po ng team ang kawalan ng isang Roger Pugoy dahil sa
nabawasan sila ng gumagawang player sa pagdating sa matitinding opensa. Kaya naman tinambakan lang sila ng Ross nung nakaraan. So grabing step up nga din syempre ang ginawa ng Ross. So 2-1 na nga po ang standings ng seryeng ito. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.